Kamusta po mga katambay? Muli po si Kamanong sa Tambayang Makabayan. Ito po, pag-uusapan po natin, kukomento natin, nakakahiya mga katambay nangyayari sa ating bansa, lalo sa ating airport. Noong nakaraan, di ba? Yung custom natin do, kumakain ng pera, ng dollar, di ba? Para lang makuha yung pera, kinakain. Tapos sumunod, di ba? Surot. Tapos sumunod, dinadaga na. Ngayon naman, di ba? Nagnanakaw naman po. Nagnanakaw naman sa airport. Nawawalan po ng isang Briton na pauwi na. Nagbakasyon sa ating bansa. Ang Briton na national. Biruin nyo. Doon mismo sa x-ray machine. Di ba? Nakapasok ka na sa airport. I-x-ray na lang mga tambay. At mga customang nahandon. Di ba? Wala namang mga ibang makakapasok doon. Dahil limitado doon ang papasok lalo pag magpapa-x-ray ka na. Alam natin yan mga katambay na wala yung sling bag ng Briton. Nakakahiya. Nakakahiya. Naging ang daming issue ng ating airport. Naging ngayon, worst airport pa ang ating bansa. Di ba? Pang-apat sa buong Asia. Napakaraming problema. Samantalang nung panahon ni Pangulong Duterte, isa lang ang sinabi, pag may nakita ako dyan at nabalita na meron pang bala dyan sa airport, ipapakain niya yung bala. Bakit ngayon? Bumalik na naman sa problema at lumala pa. Di ba? Naibangon na ni Pangulong Duterte yan, yung airport na yan sa pagiging worst airport. Pero ngayon, bumalik at nadagdagan pa na nagdadagdagan ng problema ng airport natin. Nakakahiya po. Paano tayo dadayuhin ng mga dayuhan niya na mamumuhunan sa ating bansa? Magninegosyo ang airport natin bulok ang sistema, di ba? Dinadaga, sinusurot. Tapos ngayon naman, marami naman magnanakaw. Ano ba yan mga katambay? Ay, bago natin simulan, thank you po sa mga gusto po ng ating maliit na channel, ang ating Tambayang Makabayan sa YouTube at sa TikTok po. Ganun din po. Tambayang Makabayan, siyempre, ang kinukomentuhan ni Kamanong. Panoorin na natin mga katambay ang balitang nakakahiya. Balita na naman tayo nito sa buong mundo, ang ating airport. Nakakahiya. Kabawasan na naman ito sa mga magtuturis o turista sa ating bansa mga katambay. Nasalisihan at nanakawan ng sling bag ang isang British national sa NAIA Terminal 1. Inala ng Manila International Airport Authority, isang sindikato ang nasa likod ng pagnanakaw. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Ininspeksyon ng mga security personnel ng NAIA Terminal 1 ang x-ray machine na ito noong Sabado, March 2. Sa makinang ito sinasabing pinadaan pero hindi na nailabas ang sling bag ng isang British national. Hinala ng dayuhan, ninakaw ang kanyang bag. Base sa investigasyon, di biyay napalondo ng dayuhan kasama ang Pinay niyang asawa nang dumaan sila sa departure area ng NAIA Terminal 1. Papasok pa lang ng check-in area, sinabihan na sila ng isang grupo na nagatid din umano ng isang pasahero. Nasalisihan umano ang British national habang nasa x-ray machine at kinuha ang kanyang sling bag. Hindi pa ibinigay ng Manila International Airport Authority ang kopya ng CCTV sa media. Pero nakita na raw nila ang grupong hinihinalang tumangay sa sling bag. Masasabi po natin, sir, na ito po ay isang sindikato. Dahil sa kanilang kilos po, sir, mapapansin po natin na sanay at talaga po may sistema po sila. Magmula dun sa pagkuha ng sling bag hanggang po doon sa pagpasa sa mga nakaintay po sa labas. Laman ng bag ang wallet, cellphone at ID ng dayuhan. Nakatuloy pa rin naman ang British national sa kanyang biyahe dahil hindi naman natangay ang kanyang passport at plane ticket. Tinutukoy na ng mga otoridad sa airport ang pagkaakinanlan ng mga suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon. Grabe po mga tambay, ano? Talagang talamak na ang sindikato sa airport, di ba? Yan po hindi maglalakas loob kung yan po walang mga malalaking kasabwat, di ba? Mga yan, lalo sa airport, di ba? Mga custom, ang daming issue po ng airport natin. Nakakahiya, di ba? Pambihira naman to mga katambay, yung airport natin na sinasabing ito ay magdadala ng maraming mamumuhunan sa ating bansa at turismo. Napakaganda ng Pilipinas kung i-produce natin o
Endorso natin sa mga ibang bansa, di ba? Mabuhay Philippines. Pero pagdating sa airport, pambihira, nanakawan ka, di ba? Nung nakaraan, pera, kinakain, di ba? Pambihira. Daga, surot, ipis. Ano pa kaya susunod? Nakakahiya. Ay, nako. Pilipinas, oh. Talagang mamimiss mo talaga mga katambay, di ba? Yung panahon ni Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte, napaka-disiplinado na ng mga nagtatrabaho sa airport, di ba? Mga behave, mga wala nang mga ganyang issue, di ba? At ang Pangulong Duterte noon, may political will, may bayag, may yagballs, di ba? Pagka nagkasala ang isa, lahat tanggal, di ba? Tinatanggal niya lahat-lahat, magmula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Di ba? Pero ngayon, lahat ng namumuno sa airport, wala. Napakarami ng issue, di ba? Malakarang brownout, di ba? Napakadalas sa brownout. Ngayon naman, paano maipagmamalaki ang Pilipinas niya mga tambay sa buong mundo? Ngayon, ang Pangulo natin, labas ng bansa. Pinopromote ang ating bansa, di ba? Nangihikayat na mamumuhunan sa ating bansa, di ba? Pero mababalita ng mga ibang bansa nangyayari sa atin. Airport pa lang, hindi mo mapatino. Wag na masana mag-atrasan yung isang damukal na mamumuhunan sa atin na sinasabi ng gobyerno. Sa lahat ng pupuntahan ng Pangulo, isang damukal lang mag-negosyo na nahihikayat nilang mag-invest sa ating bansa. Baka naman yung mga dayuhan na yun sa airport, manakawan din yung mga yan. Di ba? Sa x-ray machine, limitado lang makapasok dyan. Di ba? Kasi pa-check-in ka na yan eh. Di ba? Pa-check-in ka na. Diyan mo na tatanggalin lahat yung mga gamit mo, mga sleep bag mo, lahat, wallet, sintron. Di ba? I-x-ray na po yun. Di ba? Napakalakas naman ang loob nung kumuha nun dahil may mga CCTV yan. Kompleto lahat yan. Di ba? Ay, nako, mga katambay. Saka kung ikaw ay paalis ka na ng Pilipinas at kukunin mo pa yon, kahihiyan din ng mga traveler yon. Kaya sa tingin ni Kamanong, ang kumuha nun, yung mga nahandun din sa airport, di umano. Sa tingin ni Kamanong, yung nahandun din. Baka kasama rin di umano ng mga kumakain ng pera doon. Di ba? Yung grupo na yon na may mga nasa custom down. Di ba? Ay, nako. Dati, bala. Nawala yung bala, di ba? Pangulong Duterte, sandali lang yan. No? Kaya di sa ating bansa, leader talaga. Nasa leader ang ikakabuti at ikatatahimik na sistema ng gobyerno. Nasa leader. Di ba? Yun lang ang tingin ni Kamanong. Yung leader. Ano sa tingin nyo mga katambay? Ang leader po ba natin may yagballs? Kaya lang nasa ibang bansa yung leader natin ngayon Di ba? Nasa travel, nasa biyahe nangihikayat ng maraming mamumuhunan sa ating bansa. Tapos ang airport mo, may nakawan na. Sinusurot, dinadaga. Tapos yung mga empleyado kumakain pa ng pera. Ay, nako, bagong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, babaguhin lahat. Ang magagandang ginawa dati ni Pangulong Duterte. Binabago na lahat. Dating walang surot, nagkasurot. Dating walang daga, nagkadaga. Dating walang kumakain ng pera, meron na kumakain ng pera. Dating walang nagnanakaw sa airport, ngayon, may nagnanakaw na sa airport. Yan ang bagong Pilipinas. Nabago na. Ay, nako, nakakatawa. Bagong Pilipinas. Nakawan sa bigas. NFA, di ba? Pinakamataas na inflation ng pagkain sa loob ng 15 taon, di ba? Pinakamataas na inflation na walang trabaho, maraming tambay sa Pilipinas. Yan ang bagong Pilipinas. Nagwawaldas di umano ng pera sa Kamara, sa Senado, panayang hearing. Yan ang bagong Pilipinas. Ay, nako, bagong Pilipinas. Ay, yan lang po mga tambay, ang nakakahiya ang nangyayari sa ating airport. Balita po yan sa buong mundo. Nakakahiya po. Muli po, si Katambay Manong po at nahihiya po sa ating airport at sa ating bansa sa mga nangyayari naman nanunungkulan niya sa ating airport. Nakakahiya po kayong lahat.
Muli po si Katambay Manong, may pag-asa pa tayong makabangon at makabawi sa mga kahihiyang dinudulot po nila sa ating bansa. Taste lang po. Mahalin pa rin natin ating bansa, mga katambay. Paalam. Bye-bye.